Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord at ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes. Opo, no, today is January 7. Opo, no, araw ng Miyerkules, araw po na sa kung saan ay itinakda ng atin pong Panginoon upang tayo ay patuloy na pagpalain ng kanyang mga salita. Kaya naman sa mga anak ng Diyos na naandyan, opo, no, tayo ay gumising na at tayo po ay sama-samang dudulog sa presensya ng ating Panginoon upang atin pong patuloy na pagsalusaluhan ang kanyang mga salita. So good morning po, good morning to everyone. Opo, no, gising na. Opo, no, tayo ay mag-inat-inat, atin pong ipilig-pilig ang atin pong mga katawan at hayaan po natin na gising ang wisyo na tayo ay makikinig ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no? So purihin po natin ang atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? So bago tayo magpasimula, tulad ng walang kasawa-sawang paalaala po ng inyong abang lingkod, opo, no, every program that we have, opo, no, share it, like it. Opo, at atin pong patuloy na ipamahagi, ipagmalaki ang kabutihan po ng atin pong Panginoon sa aspetong ang salita ng Diyos ay atin pong patuloy na napapakinggan. So, good morning, good morning, good morning. Opo, no? So, bago tayo magpasimula, nais ko pong iparating sa bawat isa sa pamilya ng BJC na sa BJC family early this morning, meron po akong video ng isang bata na na-share opo, no, sa BJC family account opo ng ating messenger. Opo, ang pangalan po niya ay Jubilin Castillo. He is asking or her parents is asking for a prayer. Opo, no, so ayun po, no, siya yung akin pong ipinapag-pray every morning. So sama-sama po nating ipag-pray si Jubilin. Opo, no, pamangkin po siya ni Sister Veneranda Castillo. Opo, no, so patuloy po tayong manangan sa magagawa ng atin pong Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. So let us share this program. Opo, let us post it to our walls. Opo, no. At yun pong ating daily pleads of prayers. Do not forget to pray and pray and pray and pray. Opo, no. So I would like to greet this morning my co-pastors and my co-elders in this community. Opo, no. Good morning po sa inyong lahat. Good morning kay Pastora Gemma Ditubio, kay Pastora Ana Teresa Kalugtong, kay Pastora Che Hobilla, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga early birds na naandyan, opo, no, kay Sister Leia Limit Pactoranan, kay Ate Josie Rivo, magandang morning, opo, no, praise the name of the Lord. Pakibati naman Ate Jo kay Kuya Willie ng happy birthday, opo, no, pakiparating naman sa kanya. Happy birthday kay Kuya Willie Revo, opo, no. So ganun din kay Sister Geneva, opo, no, naandyan na si Brother Lito. Magandang morning Brother Lito, opo, no. So paki-greet kay Sister Geneva ng happy birthday, opo, no. So ayan po, no. Kay Sister Merlin Vergara, magandang umaga po, no. Kay Franz Margalio, good morning sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon at sa umagang ito ay maiparating niya ng buong laya ang mensahe ng mabuting balita na sa kung saan ay magbibigay pa sa atin ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos na atin pong pagsasalusaluhan. Opo, no, so purihin po ang ating Panginoon. Opo, no, good morning kay Sister Ellie Forbes, na andyan natin si Sister Ellie. Opo, no, so magandang umaga po. No, so tayo po ay magpasimula na at atin pong hayaan na ang mensahe ng mabuting balita ay malayang makapamakialam sa atin pong mga buhay. Praise the Lord.
So, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa biyayang kumikilos sa amin pong mga buhay, sa patnubay po ng banal na Espiritu, kami po ay dumadalangin at sa umagang ito ay amin pong ipinapagkatiwala sa iyo ang amin pong mga buhay. Amin pong hinihiling, Ama, na sa biyayang nagmumula sa iyo, patuloy mong buksan ang amin pong mga pangunawa, ang amin pong mga isipan, at hayaan po ninyo na sa simpleng paraan ay makausap mo kami sa umagang ito gamit ang mensahe ng mabuting balita na amin pong pagsasalu-saluhan. Thank you, Father God, for this great privilege we have. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-abot sa buhay ng bawat isa sa amin at hiling po namin na kung saan kami mahina, kami po ay iyong palakasin, patatagin, at hayaan po ninyo na ang aming buhay, Ama, ay magsilbing instrumento sa patuloy na ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Just simply open our hearts, Father God. Talk to us softly this morning. Illuminate our hearts. Let the Holy Spirit help us, Father God, this morning. So sa mga pagkakamali po, Ama, na patuloy naming nagagawa, patuloy kaming humihingi ng tawad at patuloy kaming umaasa. Kami po yung mga mananampalatayang punong-puno ng pag-asa na dadating po ang panahon. Kami po ay iyong babaguhin. Hindi lamang inside, kundi maging in outside. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Mapapurihan ka at dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the name of the Lord. So, good morning, opo, no? Kay Pastora Gemma at kay Sister Luz Hubilya. Magandang umaga po. No, so, praise the Lord, ang atin pong pagsasalu-saluhan ngayon. Opo, no, tayo ay nananatiling nasa Matthew chapter 25. Opo, no. Good morning kay Sister Marivic Ratilla Kapuyan. Opo, no. Matthew chapter 25 po tayo. Verse 14 up to following verses. So basahin po natin, opo, no. Meron tayong dalawang translation, opo, no. At King James Version po yung ating English translation at Mabuting Balita sa Tagalog. Opo, no. Sabi po sa verse 14, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he had gained other 2. But he that received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants come and reckoned with him. And so he that had received 5 talents came and brought the other 5 talents, and saying, Lord, thou delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make
the ruler over many things. Enter unto thy joy of thy Lord, into the joy of thy Lord. He also had received 2 talents, came and said, Lord, thou delivered unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hardman, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strove. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strowed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give unto him which had 10 talents. For unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance. But from him that had not shall be taken away that which he had. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. My brethren, this is the word of the Lord, and let His word be magnified in our midst this morning. Opo, no? So, basahin po natin ang mensahe ng mabuting balita sa translation po ng Tagalog. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 at ay nagtubo ng 2,000, ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa, itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon sa mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, hito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Hito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, hito po ang ibinigay ninyong 2,000, hito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin.
Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani ng hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaan ko sa lupa ang inyong salapi. Hito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo na palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng atin pong Panginoon, at ang Diyos po ang patuloy na magpala sa salita niya na atin pong binasa. Ang mga nakarinig po ng mensahe ng mabuting balita ng ating Panginoon this morning, tayo po ay magsama-samang makinig. Praise the name of the Lord. So good morning po, good morning. At pagpalain po natin ang atin pong Panginoong Hesukristo. Purihin po natin siya sa patuloy niyang paghahatid sa atin ng mensahe ng mabuting balita na nagsisilbing kalakasan po ng ating mga pananampalataya. Opo, no, yung atin pong aralin this morning, sabi nga ng ilan ay napaka-basic. Opo, no, kasi kumakatawan po ito sa mga talento daw na meron tayo. So, actually, concerning this talent that God gave to each one of us, opo, no, the Bible is referring to our faith in God. Opo, no, so pag sinabi pong talento, opo, no, ito yung mga kakayanan ng bawat individual na nasa ilalim ng tinatawag na pagkokontrol ng pananampalataya. Opo, no, tandaan po natin, yun pong ating mga talento na hindi kontrolado ng pananampalataya. Opo, no, hindi po ito ina-acknowledge ng atin pong Panginoon. Kaya nga po napaka-importanting maging malinaw para sa bawat isa sa atin. Opo, no, magkaroon man tayo ng napakaganda at napakahalaga at napakarangyang gawa sa harap ng atin pong Panginoon. Kung ito po ay hindi bunga ng ating pananampalataya, ito po ay walang kwenta o walang silbi sa harapan ng atin pong Panginoon. Opo, no, so hindi po nire-recognize ng atin pong Panginoon yung ating mga good and beautiful, ayan po, no, works, good works and beautiful works. Kapag ito po ay labas at wala sa pananampalataya, hindi po ito nire-recognize ng atin pong Panginoon. So anong ibig mong sabihin, Pastor Fred? Opo, no, meron po tayong tagpong matatagpuan in the book of Matthew chapter 7, kung saan may lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at sinabing, Panginoon, nangaral po kami. Opo, nagpagaling po kami ng mga may karamdaman sa iyong pangalan. Nagpalayas po kami ng mga demonyo. Opo, no, pero sinabi sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo, umalis kayo sa harap ko, mga mapaggawa ng masama. Kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Opo, no? Praise the name of the Lord. So, isang napakagandang bagay na maging malinaw po para sa atin na pag sinabing good works, opo, no, at magagandang bagay na nagagawa sa atin pong buhay, pananampalataya. Opo, importanteng maging malinaw po para sa atin na ang mga bagay na ito ay mga gawang
ni-recognize o nire-recognize ng Diyos, opo, no? Ina-admire ng atin pong Panginoon, opo, no? Ito po yung mga gawa na bunga ng atin pong pananampalataya. That's why talking about the greatest gift of God for us, opo, no? Ito po yung tinatawag na pananampalataya. Kaya napaka-importante para sa inyong lingkod na maipaunawa sa atin yung kahalagahan ng pananampalataya. Napaka-importante po nito. Opo, no? So sa umagang ito, bago tayo tuluyang dumako sa mensahe ng mabuting balita, I would like to open my Bible in the book of Romans, opo, no? Chapter 12. Opo, no? Pansinin po natin yung binabanggit dito ni Apostol Pablo sa verse 3. Opo, up to following verses. Opo, no? Sabi dito ni Apostol Pablo, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God has dealt to each man the measure of faith." Opo, no? Ito po yung sinasabi ng verse 3. Opo, no? Huwag daw pong maging masyadong mataas ang tingin sa sarili ng bawat individual na mananampalataya, bagkus pakalimiin ang kanyang sarili base o batay sa laki ng pananampalataya na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Opo, no? So, ang pananampalataya ay hindi po pare-pareho. Katulad nga ng talentong ipinagkaloob sa kanila ng ating pong Panginoon, sa mga lingkod ng ating Panginoon, mayroong tumanggap ng 5,000, mayroong tumanggap ng 2,000, at mayroong tumanggap ng tinatawag na 1,000. Opo, no? So, pakalimiin daw po natin. Opo, no? Sabi ng verse 4, "For as we have many members in one body, and all members have not the same office." Opo, no? Marami tayo sa bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi pare-pareho yung ating function. Hindi pare-pareho yung ating ginagampanan. "So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another, having the gifts differing according to the grace that is given to us." Opo, no? Mayroong kanya-kanya tayong kaloob na tinanggap mula sa atin pong Panginoon na nasa ilalim ng kapangyarihan ng pananampalataya. Opo, na ibinigay sa atin ng Diyos. That's why talking about the important matter, opo, no? Hindi po yung ating gagawin, kundi yung pananampalataya na kung saan ay siyang magpupus sa mga bagay na atin pong gagawin. Katulad halimbawa ng tinatawag na pangangaral. Opo, no? Sabi doon, "Heaven then gives differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith." Praise the name of the Lord. Kung pangangaral ang iyong tinanggap, nakaloob mula sa Panginoon, mangaral ka base sa pananampalataya na ipinagkaloob sa iyo ng atin pong Panginoon. Or ministry, let us wait on our ministering, or that teach on teaching. Opo, no? Based on the proportion of faith. Ministering based on the proportion of faith. Opo, no? Teaching on the proportion of faith. Or he that exhort, opo, no? Exhortation, he that give, let us do it according to the proportion of faith. Kaya nga po, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na talento, opo, no? Maraming magagaling na talento, maraming magagandang talento, maraming mga bagay na ginagawa ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundong ito, at halos karamihan, maliban sa tinatawag na mga atheist
Opo, at sa karamihan, sila po'y gumagawa ng mga bagay-bagay na nagbibigay ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Pero tandaan po natin, opo, no, kapag wala yung tinatawag na pananampalataya, hindi po i-acknowledge ng atin pong Panginoon yun pong ating mga ginagawa. Opo, no? Yung atin pong mga kakayanan. Bakit? Sapagkat ang bawat talentong tinanggap po natin sa atin pong Panginoon ay nagpa-function at kailangang mag-function based on the proportion of faith na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Opo, no? So, ganun din po yung atin pong talinhaga kahapon regarding sa mga matatalinong babae o dalaga at mga hangal na dalaga. Opo, no, tandaan po natin dahil meron silang ini-entertain na secrets of religion. I'm talking about the foolish virgins. Opo, no? Yung pananampalataya o na regalo ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay hindi matatagpuan sa 5 foolish virgins. Ano ang kadahilanan? Bagamat ang mensahe, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe ng mabuting balita, ang 5 foolish virgins ay walang pananampalataya. Ano ang kadahilanan? Sapagkat meron silang ini-entertain na kakaibang katuruan at ito nga po yung tinatawag na secrets of religion. Praise the name of the Lord. Opo, no? So napaka-importante ng tinatawag na pananampalataya. Napakahalaga po nito. Opo, no? At tandaan po natin na dadating ang Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat ng bagay na ginawa natin, opo, no, nang nakabase sa atin pong mga pananampalataya. Kung ikaw ay nangangaral ng mensahe ng mabuting balita, opo, no, siguraduhin po natin na ito ay bunga ng atin pong pananampalataya. Ang dami pong mga ngaral na sa kung saan ay kaya pong i-explain the entire Bible, opo, no, the entire 66 books of this Bible, opo, no, kaya po nila. Pero ang problema, marami ang nangangaral na ang ginagamit nila ay hindi pananampalataya kundi head knowledge or yung tinatawag na human wisdom. Opo, no, tandaan po natin na ma-explain po natin, sabi nga ng banal na kasulatan, opo, ma-explain man po natin ang lahat ng hiwaga patungkol sa atin pong Panginoon. Opo, no, wala po itong kwenta kung wala yung pananampalataya. Napakahalaga po ng function ng pananampalataya. Ito po yung justify sa atin sa harapan ng atin pong Panginoon, at ito yung dahilan kung bakit i-recognize ng atin pong Panginoon yung lahat ng mabuting gawa na meron po tayo. Opo, no, sabi nga ng chapter 5 ng Romans verse 1, since therefore you have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Since therefore you have been justified by faith, we have peace with God. Bakit meron tayong kapayapaan sa harap ng Diyos? Because all things that we do for the glory of God is well recognized and accepted by God through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Because you have believed in His Son, Jesus Christ. Opo, no? Sabi pa ng banal na kasulatan in the book of Romans chapter 1 verse 17, opo, no, sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay ipinapahayag ng Diyos, nagmumula sa pananampalataya at matatapos sa pananampalataya, simula sa simula hanggang sa katapusan. According to what the Bible is declared, the just shall live by faith. Praise the name of the Lord. Opo, no? So,
ang dami ngayong Kristiyano na hindi naman sa sinusukat o i-judge sila ni Pastor Fred, pero gusto kong ma-remind ang bawat individual, kasi ang dami ngayong Kristiyano na nakatuon sa tinatawag na talento at hindi nakatuon sa pananampalataya ang isipan. So pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na talento, napaka-importanteng mapagtuunan din po natin ng pansin yung tinatawag na pananampalataya, sapagkat ang bawat talento na meron tayo na ginagamit para sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo, sa bawat ubasang meron tayong kinalalagyan, ang talentong ito ay dapat nasa ilalim ng pamamahala ng pananampalataya. Kaya nga po, sa aklat ng Pedro, ano ang sabi ni Apostol Pedro? Idagdag sa pananampalataya ang pag-ibig, idagdag sa pananampalataya ang kababaang loob, idagdag sa pananampalataya ang katatagan, idagdag sa pananampalataya, lahat idagdag sa pananampalataya, because all that we do for the glory of God, must be operated by faith. Hallelujah. By faith alone. Walang i-recognize na mabuting gawa at magandang gawa ang atin pong Diyos na makapangyarihan kapag ang atin pong ginagawa ay nasa sa labas ng pananampalataya at hindi base sa atin pong pananampalataya. That's why the question is, are we received faith from God? This is the question. Kasi po yung talentong ito na binabanggit ng Mateo chapter 25 verse 14 ay isang uri ng talento na nasa ilalim ng pamamahala ng tinatawag na pananampalataya. So ibig sabihin, yung talentong ito ay isang uri ng bagay na kaagapay ng tinatawag na pananampalataya. Kaya nga, ano ba yung ating ginagawa? Nakikinig tayo ng mensahin ng mabuting balita. Hindi po yan pananampalataya. Praise the name of the Lord. Pastor, ano yung pakikinig ng mensahin ng mabuting balita? Pinapatatag po natin yung ating pananampalataya. Kaya kay raming mananampalataya ngayon ang hindi ganoon katatag ang function ng kanilang talento. Ano ang kadahilanan? Kasi tamad makinig ng mensahe ng mabuting balita, yung kanilang talento ay hindi mag-function ng tama. Bakit? Kasi weak yung kanilang pananampalataya. So yung pakikinig po ng mensahe ng mabuting balita ay isang uri ng bagay na ginagamit ng atin pong Panginoon para patatagin yung atin pong pananampalataya. Kung paanong sinabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung mayroong mangangaral patungkol kay Kristo. So alin ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ay yung nag-share tayo ng ating napakinggan sa atin pong kapwa. Nanampalataya ka sa iyong napakinggan at dahil nanampalataya ka sa iyong napakinggan, ito ay iyong ibinahagi sa iyong kapwa. Ibinahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay. Yun po yung pananampalataya. Nanampalataya ka sa iyong napakinggan, ikaw ay sumusuporta. Sa pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Kasakdalang gamitin mo ang lahat ng kayamanang mayroong ipinagkaloob sa iyo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ginagawa mo ang bagay na ito dahil nananampalataya ka sa atin pong Panginoon. So praise the name of the Lord. So hindi po natin magagawang ipagmalaki sa harap ng ating Panginoon kung ano man yung halagang ating binibitawan. Bakit? Sapagkat hindi naman po natin magagawa ang magbigay para sa ubasan ng atin pong Panginoon kung wala din tayong tinanggap na pananampalataya mula sa atin pong Panginoon. At pwede man nating ibigay ang lahat ng uri ng bagay na meron po tayo
Opo, no, hindi din po ito i-acknowledge ng atin pong Panginoon kung wala tayong pananampalatayang tinanggap mula sa Panginoon. So napaka-importante po ng tinatawag na pananampalataya, doctrine about faith, opo, o doctrine of faith is very important to each one. Opo, no? Ang katuruan patungkol sa tinatawag na pag-ibig sa Diyos, hindi natin magagawang ibigin ang Diyos without faith. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya po ang nagdi-develop sa atin pong puso na ibigin natin ang Diyos. Opo, no? Kaya tayo nakikinig ng mensahe ng mabuting balita. Ano ang dahilan? Sapagkat ang mabuting balita ang nagpapakilala sa atin pong Panginoon, opo, no, kung sino siya, kung ano siya, opo, no, anong klaseng katangian meron ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Amang nasa langit, even the Holy Spirit. Ang pakikinig po natin ng mensahe ng mabuting balita ang nagpapaunawa sa atin kung sino ang atin pong Panginoong Hesukristo, at habang unti-unti natin siyang nauunawaan, opo, no, unti-unti natin siyang natututunang mahalin. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ikaw ay napapatatag. Dahil sa pananampalataya, ikaw ay gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, ikaw ay nagpupuri sa atin pong Panginoon. Dahil sa pananampalataya, opo, no, ikaw ay wini-welcome ng ating Panginoon bilang bahagi ng kaharian ng Diyos na makapangyarihan. So we see this servants na sa kung saan ay pinagkatiwalaan ng atin pong Panginoon. Opo, no, ng kanyang talento. Opo, no. So ang isa ay tumanggap ng 5,000 at ang isa ay tumanggap ng 2,000 at ang isa ay tumanggap ng 1,000. Pag alis ng Panginoon, automatically yung tumanggap ng 5,000 agad niyang ipinangalakal. Opo, yung talento na tinanggap niya mula sa Panginoon, at ito'y tumubo ng 5,000. Yung tumanggap ng 5,000, opo, agad din niya itong ipinangalakal at ito ay tumubo ng 2,000. Yung tumanggap ng 1,000, ano ang ginawa niya? Ito po ay hinukay niya at ibinaon sa ilalim ng hukay hanggang sa dumating ang atin pong Panginoon. Praise the name of the Lord. Nung dumating na ang ating Panginoon, agad ipinatawag ang mga lingkod niyang ito at hinanapan, opo, no, hinanapan ng tinatawag na katapatan. Opo, no, hindi po hinanapan ng tubo, kundi hinanapan ng tinatawag na katapatan. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang katapatan ay bunga ng pananampalataya. Do not forget the meaning of the word faith, o sa wikang Griego ay pistis. Opo, no? The first meaning of faith is trust. Opo, no? Trust, fidelity. Opo, no? Fidelity or faithfulness, reliance. Opo, no? Praise the Lord. At meron pang mga iba na ipinapaunawa ang banal na kasulatan patungkol sa tinatawag na kahulugan ng pananampalataya. So, dahil naging tapat ka, you have been faithful. Ito yung hinahanap ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ito yung katangian ng tinatawag na genuine faith. Opo, no? Praise the name of the Lord. So, kapag ikaw ay mananampalataya, opo, kapag ikaw ay tinawag ng atin pong Panginoon o pinagkalooban ng Panginoon ng tinatawag na talento na kung tawagin ng inyong lingkod ay pananampalataya, ang isa sa magiging function po nito sa buhay mo ay yung unti-unting huhubugin ng Diyos ang iyong buhay patungo sa tinatawag na katapatan sa atin pong Panginoon. Walang taong tapat sa Diyos, pero bakit naging tapat ang isang tao sa atin pong Panginoon? Because God is faithful to him, binigyan siya ng Diyos ng tinatawag na pananampalataya. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, agad na nag-report
ang tumanggap ng 5,000 at sinabi niya sa Panginoon, ang iyo pong ibinigay sa aking 5,000 ay heto, at heto din po yung tinubong 5,000. Makikita natin dito yung weakness ng tao na sa kung saan nakapokus siya doon sa kanyang tinubo. Hindi doon sa kanyang kung paano siya magiging tapat sa atin pong Panginoon. Pero dahil automatic na nga po na mula sa ating Panginoon, kapag pinagkalooban kaniya ng pananampalataya o niregaluhan kaniya ng pananampalataya, automatic na nga po nahuhubogin ng pananampalataya ang iyong buhay patungo sa tinatawag na ganap na katapatan sa atin pong Panginoon. Ano ang sagot sa kanya ng ating Panginoon? Well done, my good. Opo, no? We can see the way God acknowledges him. He is good. Opo, to him. Bagamat walang good sa mundong ito sa harap ng Diyos. Opo, no? Lahat po ay nagkasala at walang naging karapat-dapat sa atin pong Panginoon. Opo, pero dahil mayroong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, siya'y namudmud ng kaloob. Opo, no? Siya'y namudmud ng kaloob. Hallelujah. Kanino? Sa mga mapaghimagsik. Opo, no? At dahil siya'y namudmud ng kaloob sa mga mapaghimagsik, itong mga mapaghimagsik na ito ay unti-unting nahubog ng kaloob na ito na ipinamudmud ng atin pong Panginoon. Opo, no? They become good to Him. They become faithful to Him. Opo, no? Naging mabuti ang mga taong ito sa harap ng ating Panginoon. Naging tapat ang mga taong ito sa atin pong Panginoon dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. So ang sabi ng ating Panginoon, well done, my good and faithful servant. Welcome to my joy. God, He is looking for our goodness and our faithfulness. Praise the name of the Lord. Opo, no? Ganun din ang nangyari sa pinagkalooban ng 2,000. Naandito po ang iyong 2,000 at naandito po ang tinubong 2,000. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful to what is least. Opo, no, sabi ng atin pong Panginoon, naging tapat ka sa maliit na bagay, pamamahalain kita sa malaking bagay. Welcome into my joy, sabi ng atin pong Panginoon. Praise the name of the Lord. Pero yung tumanggap ng 1,000, ito na ngayon. Panginoon, andito po ang 1,000 ipinagkaloob ninyo sa akin. Natakot po ako dahil alam kong kayo ay mabagsik. Opo, no? Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Opo, no? Praise the name of the Lord. Ito yung explanation nung tumanggap ng 1,000. Opo, no? Kinukuha ninyo ang hindi ninyo pag-aari at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Opo, no? So, sabi ng ating Panginoon, masama at tamad na alipin, manong sana'y ihinulog mo sa bangko? Opo, no? Hindi mo pala kaya. Pamahalaan ang talentong ipinagkaloob ko sa iyo o hindi mo pala alam kung paano magpamahala sa talentong ipinagkaloob ko sa iyo. Manong ito po yung ibig sabihin ng banal na kasulatan. Manong yung 1,000 ibinigay mo na lang dito sa mayroong 5,000 nang sa gayon ay nagkumita rin sana ito. Opo, no? Praise the name of the Lord. Glory to God. Opo, no? Kasi po ang hinahanap po ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay ay kung papaano natin magampanan yung tinatawag na katapatan sa harap ng atin pong Panginoon. Opo, no? At pag sinabing katapatan ay yung magsabi ka ng totoo.
Pero alam po ba ninyo kung ano ang ginawa ng aliping ito? Ang naghukay siya at itinago niya ang 1,000. Ano ang kadahilanan? Sapagkat alam niya na kinukuha ng kanyang Panginoon ang hindi niya pag-aari. Opo, no? Inaani niya ang bagay na hindi niya itinanim. Opo, no? The Bible is talking about the sovereign authority of God. Opo, no? Pag sinabing sovereign authority, opo, no? The Bible is talking about Romans chapter 9 verse 15. Opo, no? Kahahabagan ko ang ibig kong kahabagan. The Bible is talking about sovereign authority. Opo, no? Siya yung may karapatang magpasya sa buhay ng bawat individual. Opo, no? At ang kanyang pagpapasya ay nakadepende sa kung paano ka manampalataya sa kanya. Is it genuine? Opo, no? Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Ang mayroong pananampalataya hanggang wakas. This is the real meaning of it. Sila lamang ang maliligtas. The just shall live by faith from first to last. Opo, no? Samahan tayo ng ating Panginoon sa binabalangkas ng inyong abang lingkod sa umagang ito. This is a very important doctrine to its one. Doctrine of faith. Opo, no? Without faith, no one is able to please Him. Opo, no? Huwag umasa na mabibigyan po natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon kapag walang pananampalataya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa atin pong Panginoon ay dapat maniwalang mayroong Panginoon. Hallelujah. At ang Panginoon ang magre-reward sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya na mayroon siya. Praise the name of the Lord. So alam mo pala, sabi ng Panginoon, kinukuha ko ang hindi ko pag-aari. Opo, no? Ano ang ibig sabihin ng hindi niya pag-aari? Ang mga pinili ng Diyos ay hindi niya pag-aari. Ito ay pag-aari ng kadiliman, pero kinuha ito ng atin pong Panginoon mula sa kadiliman, dinala niya sa kanyang kagilaginalas na kaliwanagan. Ang mga anak ng kadiliman ay ginawa niyang kanyang sariling bayan. Ang mga anak ng kadiliman ay ginawa niyang sa sarili niyang sambahayan. Opo, no? How do we imagine na alam ito ng aliping ito? Opo, no? Inaani mo ang hindi mo itinanim. Nagtanim tayo ng isang damakmak na kasalanan pasimula sa panahon ni Adan hanggang sa atin pong kapanahonan. At sa panahon pang darating, gaano pa kaya karaming kasalanan na ang maiitanim sa ibabaw ng mundong ito. Pero ang lahat ng ito ay inani ng atin pong Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Inani niya ang sumpa, inani niya ang sakit, inani niya ang hirap, inani niya ang lahat ng uri ng pag-aalimura mula sa mga taong makasalanan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang lahat ng uri ng kadustaan ay nasa sa ating Panginoong Hesukristo. Even the Father in heaven, tinalikuran niya ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang lahat ng kabulukan meron sa mundong ito na ating ginagalawan ay nasa katawan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Inani niya nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Alam mo pala eh. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoon sa walang kwentang alipin. Alam mo pala eh. Bakit wala kang ginawa? The Bible called him unprofitable servant. Walang kwentang lingkod ng Diyos. Bakit walang kwentang lingkod ng Diyos? Walang pananampalataya. Tandaan po natin, napakahalaga ng tinatawag na pananampalataya. We need to pray for it always. Lord, strengthens our faith.
Patatagin po ninyo ang aming pananampalataya at alam po ninyo kung ano ang sabi ng Panginoon sa usaping pananampalataya. Magkaroon lang tayo ng pananampalatayang gasinlaki ng butil ng mustasa. Magagawa mong sabihin sa puno ng sikumurong ito o sa bundok na ito na mabunot ka o umalis ka dyan, mapunta ka sa ilalim ng karagatan. Kapag hindi ka nag-aalinlangan, susunod ito sa iyo. Kapag hindi ka nag-aalinlangan sa Diyos, gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Praise the name of the Lord. No po, no? Kunin ninyo ang 1,000 meron siya at ibigay sa merong 10,000, sabi ng atin pong Panginoon. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at patuloy na mga mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa sa kanya ay kukunin pa at ibibigay sa meron. Mateo chapter 13. Opo, no, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakarinig at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Praise the name of the Lord. Opo, kunin ninyo ang walang kwentang aliping yan at ihagi sa kadiliman, doon mananangis at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Praise the name of the Lord. Opo, no, kaya opo, no, ang paalaala ng ibang lingkod ng inyong abang lingkod, opo, no, mayroon tayong pananampalatayang tinanggap mula sa atin pong Panginoon. Gamitin po natin ito sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay tumanggap ng kakayanang makapangaral, mangaral ka ng buong kaya. Kung ikaw ay tumanggap ng kakayanan na magkaloob para suportahan ang pangangaral, suportahan mo ang pangangaral. Opo, no? Kasakdalang ubusin mo ang kayamanang meron sa mundong ito para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ako po'y naniniwala na hindi liko ang Diyos, na hindi niya gantihan ang iyong mabubuting gawa na iyong ginagawa para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Praise the name of the Lord. So, if you have faith, if you have received faith in God, from God, use it for the glory of God. This is the main reason why we have received talents or why we have received faith from God. Pagpalain po ang Diyos sa umagang ito. Opo, no, sa pamamagitan ng inyong mga buhay base sa pananampalatayang tinanggap ninyo mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa umagang ito, kami po ay dumudulog sa iyong biyaya at amin pong patuloy na ipinapagkatiwala sa iyo ang amin pong mga buhay. Ang aming mga pananampalataya na sa kung saan ay alam naming ito lamang ang nagsisilbing instrumento mula sa iyo upang ma-recognize po ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Gusto ka naming luwalhatiin, gusto ka naming parangalan, gusto ka naming bigyan ng tinatawag na pinakamataas na kapurihan. At dalangin nga po namin, Panginoon, na sa pamamaraang patatagin mo ang aming pananampalataya, ito po yung nagsisilbing na natatanging paraan para ikaw po ay aming maparangalan at mabigyan ng pinakamataas na kapurihan. Kaya Panginoon, kami po ay dumadalangin sa buhay ng bawat isa sa amin. Patatagin po ninyo ang aming pananampalataya. Hayaan po ninyo na ito ay magbunga o magdulot sa amin ng mga bagay na sa kung saan ay ikaluluwalhati o ikagagalak ng aming Panginoon. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito at hayaan mo po na patuloy kong maidalangin ang mga taong kung saan ay ikaw lamang ang nag-iisang kanilang maaasahan. Father God, we are praying for Jubilin first. Jubilin Castillo. Isang 5 years old child na kung saan ay nagsasuffer sa sakit na kidney disease.
Nasa sa ika-5 estado na po siya. At naniniwala po kami, Panginoon, na walang ibang po pwedeng makatulong sa kanya maliban sa iyo. That's why I am praying for her. Akin pong dalangin na ikaw po ang patuloy na magsaayos ng kondisyon meron ang mga magulang ng batang ito. At hayaan po ninyo na hindi lamang kami yung manalangin, kundi maging ang mga magulang. Akin pong dalangin na kami po ay magkaisa na dumulog sa iyong biyaya at hingin mula sa iyong luklukan ng awa ang bagay na kailangan ni Jovelyn. So Father God, ang iyong lingkod ay dumadalangin para sa kagalingan. Pero hindi po ang aking kalooban ang akin pong maisakatuparan o ang iyong maisakatuparan, kundi kung ano ang iyong kalooban mo po para kay Jovelyn. Father God, I am praying for healing in the name of Jesus. So we are praying for this child, opo no, maging yung mga taong involved sa kanya, sila Sister Veneranda Sinita Castillo, we are praying for them. Payapain mo po ang kanilang isipan, alisin po ninyo ang takot, at ituon ang pag-asa, pananampalataya mula sa iyo, Panginoong Hesukristo. Excuse me, para po sa kagalingang kailangan ni Jovelyn. We are praying also para po kay Brother Rodel Cabanganan, kay Cheryl and JC Garcia, para po sa anak nilang si Bea Garcia. Isa din po itong merong tinatawag na problema sa physical na katawan. So Father God, we are praying for Bea. Let your grace fall upon her, Father God, in the name of Jesus. So we are praying also, Father God, para po sa mga individual na tagapakinig ng programang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Sila Ate Meli Mateo Ballester, Sister Merlin Vergara, Marilyn Perilla, maging sila Sister Helen and Kuya Rick Marsan. Praying also kila Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kila Nanay Lucy and Tatay Hunyong Malabad, kila Brother Dundun Malabad and family. Praying also kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio. Ganon din po kila Sister Mary Grace Viñas, si Catherine Viñas, si Kuya Victor Condes Giriba, sila Brother Rodel Cabanganan, opo no, sila Brother Tito Tiranya, sila Sister Estela Tiranya, at maging ang aking pamangkin na si Marivet Reyes Caniega. We are praying. We are praying also kila Love Garcia Domingo, Monica Garcia Domingo, maging kina Franz Margallo, kila Fumika and Nosumi Matsusaki Margallo, kila Manay Salve, kila Cheryl, kay Faye, kay Jomari, kay Jonathan, kay Freshelin, the entire Margallo family. We are praying, Father God, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Praying also kila Sister Angie De Vera, kila Aiko Shin, Father God, and family. Praying also kila Rowena Baratita, kila Ate Daisy Abera Baratita, kila Jibong Baratita. For the entire Baratita family, we are praying, Father God, in the name of Jesus. Praying also kila Ate Nelia Laraya, kila Kuya Jose Laraya, kila Brother Bart Sibulina, Sister Susan Limbo, Brother Edgar Limbo, kay Nanay Presi, kay Sister Grace Murillo, kay Sister Oyes na nagbiyahe papuntang Olonga po. Akin pong dalangin, nagabayan ninyo sila doon, silang mag-asawa nila Brother Abel. Ganon din po Sister Norris Sabilita, the entire Sabilita family. We are praying, Father God. Praying also kila Sister Leia Limit, Factoranan, Sister Nieves Limit. Opo, ganon din po kila Kuya Fernan Lucero. And we are praying also, Father God, for the entire BJC community, Apalit, Metro Manila, at Pitugo, Quezon. We are praying for this family, Father God, BJC family. So we are praying for Pastora Che Hubilia, kay Mama Tila, kay Sister Luz Kurong, kay Kuya Joe Kurong, kay Jason, kay Juvie, and Asael,
We are praying for Sister Leia Escriba, Brother Ronnie Escriba, Brother Eman, Sister Ella. Ganon din po kila Sister Pearl Herrera, Brother Christopher Herrera, kila Cassie. Ganon din po kila Sister Eleanor Pantaleon, Brother JB Pantaleon, and Juno, maging si Elishan, Father God, we are praying for them. And we are praying also, Father God, kila Brother Hinaro Doktama and Sister Rosalie Doktama, maging sa kanilang mga anak. The entire Doktama family, we are praying. And we are praying also kay Ate Josie Rivo, kay Kuya Willie Revo na nagdiriwang ng kaarawan kahapon. So, Father God, pagpalain mo po ang kaarawan ni Kuya Willie, maging sa kanilang mga anak, sila Tintin at Brian, sa mga apo, si Ethan at si Christian. We are praying also, Father God, kay Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales, kay Brother EJ Morales, at maging kila Pastora Ana Teresa Kalugtong, para po sa buong pamilya Kalugtong, kay Brother Gerald and his family, kay Brother Jose Martin and his family, kay Brother Jojo Ebol and his family, Sister Didit Ebol Kalugtong, and everyone, Father God, and Ebol family, we are praying, Father God. We are praying also sa Mulano family, kay Brother Lito Mulano, kay Sister Imelda Mulano, kay Sister Milet Malyari, kay Sister Jemeline Fernandez, and of course, sa amin pong napakabait na lead choir na nagdiriwang din po ng kaarawan kahapon, Sister Geneva Mulano, we are praying na pagpalain po ninyo ang kanyang kaarawan at bigyan mo po siya ng sapat na kakayanan upang sa pamamagitan po ng pananampalataya, ikaw po ay patuloy na luwalhatiin. We are praying for Sister Erica and Brother Denmark Mulano. Ganon din po kila Sister Amin, kila Brother John Alvin, kila John Stephen Calapillo, the entire Mulano family, we are praying. Ganon din po sa Moral family, kay Ate During, kay Monique at kay Brother Chris sa kanilang mga anak. Sa Pagaduan family, kay Brother Eric, kay Sister She, kay Ashley, kay Baby Arian, kay April, kay Aris at kay Ariel, the entire Pagaduan family, we are praying. Praying also sa BJC Apalit, specifically kay Kuya Rolly. Father God, akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos kay Kuya Rolly. Abutin po ninyo ang buhay ng kapatid kong ito sa pananampalataya. Patuloy po ninyong biyayaan, Panginoon. Sa buong pamilya, kay Ate Ellen, kay Brother Richel, saan mang lugar siya naroroon, akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ni Brother Richel. Ganon din po kay Sister Princess, sa kanyang mga anak, kay Sean, kay Zion, at sa kanyang butihing brother husband na si Brother Carlo. We are praying, Father God, for the entire Carlo and Vergara family. Praying also kila Sister Pilomena, kila Sister Cecil, kila Brother Lito, kay Sister Edwina, kay Sister Luz, kay Sister Nati, kay Sister Etang, kay Kuya Felix, kay Tatang Emo, kay Brother Gilbert, kay Brother Andy, the entire BJC Apalit Local Church, we are praying. I-bless niyo po ang maliit na komunidad na ito sa lugar ng Apalit. Hayaan mo pong ikaw po ang magdagdag ng maraming mga tupa. So, Father God, we are praying also sa BJC Pitugo Local Church, sa pangunguna ni Pastora Gemma Ditubio, Brother Loling Ditubio, sa kanilang anak na si Genesis, at sa mga kaibigan po ni Genesis, sila Ryan, Lenny, Rona, and Jessa, Father God. Praying also kila Sister Minnie, Brother Anting, kay Nanay Anyana, kay Brother Danny, kay Miguel, at kay Sister Malu. Ganon din po kila Nanay Aning at Nanay Presi, kay Nanay Eli Gliani, kay Sister Eli Forbes, kay Sister Delia Forbes. We are praying also kila Sister Mercy Marino, Brother Carling Marino. Ganon din po kila Sister Nena at Brother Dario. Praying for the entire BJC Pitugo Local Church. Sa iyo namin sila ipinapagkatiwala. Akin din pong idinadalangin the entire Ratelia family o Kapuyan family sa pangunguna po ni Sister Marivic at Brother Delio Kapuyan. Ganon din po kay Brother Bebo Tratilla, kila Brother Dodong, kila Israel, Father God.
sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. At maging sa aking anak na si Aaron, inaanak na si Aaron, Father God, we are praying for him. Akin pong dalangin ng iyong patuloy na pagkilos sa kanilang mga buhay. Father God, we are praying for every Bible studies in churches na sa kung saan ay involved ang sa inyong lingkod, sila Pastor Arman de la Peña at Sister Glo de la Peña ng Magnificent Jesus Church. Ganon din po ang DBS Bible Study Live with Pastora Cora Vasquez and Sister Mari Consano. Ganon din Sister Mary Ann and Maribeth Rosales. At we are praying also sa Si Jesus ang Pag-asa with Pastor Ed Resuello and Sister Prime Resuello. Jesus Christ, True God and Eternal Life Church, sa pangunguna po ni Pastora Lalay Bandoy and Sister April Limbo, ganun din kay Sister Geneva Nicolas. We are praying also sa GCL Church with Sister Elma Gutierrez, Sister Chumi Coronel, and of course Sister Veneranda Sinita Castillo. We are praying for these people, and we are praying also for the leaders of our country, Philippines, President Duterte, sa mga senators, congressman, governors, sa mga leader ng bawat barangay, Panginoon, sa mga nasa medical communities, sa mga frontliners. We are praying, Father God, at amin pong dalangin na anuman po yung mga bagong virus na meron kami sa amin pong kapanahunan, bagong variant ng COVID-19. So Father God, we are praying, ingatan po ninyo ang iyong mga anak, ingatan po ninyo ang mga mananampalataya, at hayaan po ninyo na kung meron mang mga ganitong uri ng virus na lumalaganap sa aming kapaligiran, maging instrumento po ang mga iyon para po sa ikaluluwalhating patuloy ng iyong banal na pangalan. Turuan mo kaming maging tapat, Ama. Turuan mo kaming itampo ka sa aming mga puso, at hayaan po ninyo na ang pananampalataya ay mapatatag sa patuloy naming pakikinig ng mensahe ng mabuting balita. So, Father God, we claim by faith, we are the profitable servants. Salamat po sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Of course, Father God, before I finish my prayer, I am praying for my family. Father God, pasimula po sa iyong abang lingkod hanggang sa aking may bahay, hanggang sa aking mga anak. Panginoon, akin pong patuloy na idinadalangin ang iyong patuloy na pagkilos for the entire Reyes family. Maging sa akin pong mga kamag-anak sa lugar po ng Tayabas, Quezon, Katanawan, Quezon, Barangay Ilasan, Tayabas, Quezon, sa pamilya po ng aking mahal na asawa, the entire Arellano family, we are praying. So Father God, salamat po sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Patuloy ka pong mapupurihan, luwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. So, good morning po sa mga anak ng Diyos. Opo, no? So, maraming thank you po sa araw-araw ninyong pagsubaybay, opo, no, at pakikinig ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no, aking dalangin na patuloy na igawad ng Diyos sa inyong buhay ang katagumpayan. Opo, no? Sa Diyos na naghahari noon, ngayon, at magpakailan-kailanman, sa Diyos na mayroong kapangyarihang magdulot at magkaloob sa iyo ng katagumpayan, patuloy niyang pasaganain ang iyong buhay sa kaalaman at maging sa mga material na bagay, at magamit ang mga ito sa patuloy na ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Sapagkat sa kanya nagmula ang lahat ng bagay, at para sa kanya ang lahat ng bagay, sa kanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, maraming thank you kay Sister Star Guillermo, opo, ng Pag-asa Mayon. Opo, no, natutuwa naman ako na naandyan ka at nakinig sa umagang ito. God bless you po, at bye-bye po sa inyong lahat.